Lumayo ka nga ng konti. Inis na usal ko. Narinig ko pa siyang tumawa kaya inis na tinangala ko na. What's funny? Singhal ko. Ew. Nakangising sagot niya habang itinutukod ang isang braso sa gilid ko. Agad na pinigilan ko siya dahil magmumukhang nakayakap siya sa akin. Kung sakaling bumukas ang elevator, baka mamaya ay may makakita pa sa amin dito at mapa-issue pa akong kabit niya. Where do you want me to hold then? Dito? Tanong niya na agad na kumapit sa bewang ko. Nanlaki ang mga mata ko at pinalo ang kamay niya. Ano ba? Inis na tinula ko siya pero hindi talaga ako magkakaroon ng sapat na distansya dahil sa sikip ng walang hiyang elevator na ito. Kung sino man nakaisip ng ganitong concept na private elevator ay dapat na sigurong mag-isip kung ipagpapatuloy pa nila ang pagtatrabaho sa larangan na ito. Inis na inis ako at hindi ko pa alam kung gaano katagal ang aabutin para marating ang 12th floor kung saan ang opisina ni Tito Vince. Aren't you aware that you're so gorgeous when you're grumpy? Kumunot ang noo ko na magsalita siya. Nang tingalain ko siya ay titig na titig siya sa mukha ko. O mas tamang sabihin sa mga labi ko. Nakatutok ang tingin niya. Umismid ako at yumuko at saka tinakpan ang mga tenga ko gamit ang dalawang kamay. Narinig kong humalakhak siya. Napapikit ako sa sobrang inis. Ano bang karapatan niyang tawa-tawanan ako habang nagsisikap ako na wag nang magtagpo ang mga landas namin? Hinawakan niya ang dalawang kamay kong nakatakip sa tenga ko. Kaya inis na padilat ako at tiningala ulit siya. Pwede ba? I don't want to talk to you. So, sumakay ka na lang dyan ng tahimik at huwag mo kong pakialaman dito. Naiinis na singhal ko. Piko na talaga ako dahil sa ginagawa niya. Sinilip ko ang wristwatch ko at nakitang lampas 5 minuto na ang nakalilipas pero parang hindi ko nararamdaman na umuusad ang elevator. Iginala ko ang tingin sa maliit na space na iyon at nakita ko sa gilid ang karatulang out of service. Nalalaki ang mga mata ko na tinignan siya at ang walang hiyang lalaki ay hindi pa mukhang guilty sa kalukuhang ginawa. You tricked me. I told you I have work. I told you we need to talk. Isa pa, why don't you work on me too? Hindi ba pwedeng ako muna ang trabahuhin mo ngayon, Hana? Nakakaloko ang ngiting nakaplaster sa mga labi niya. Halos magdugo na ang mga labi ko sa kakakagat dahil sa panggigigil. Palagi na ay ganito ang ginagawa niya para makuha ang gusto niya. Pwes, sisiguraduhin kong hindi na niya magagawa ang gusto niya ngayon. Inis na tinadyakan ko ang binti niya kaya kahit papaano ay nagkaroon kami ng sapat na distansya para magawa ko ang gusto ko. Napamura siya at yumuko para i-check ang binti niya. Sinamantala ko iyon para abutin ang kulay pulang button para magtawag ng maintenance at makalabas kami doon. Hindi ko pa naitataas ang braso ko ay nasaklit na niya agad ako sa bewang at hinapit palapit sa katawan niya. Halos dumikit na ang pisngi ko sa dibdib niya sa sobrang higpit ng pagkakayapos niya sa akin. Ang dalawang kamay niya ay agad na pumulupot sa katawan ko kaya lalo lang akong hindi makagalaw. Kieran, let me go! Inis na sabi ko habang nagpupumigla sa yakap niya. No, I won't. Mariing sabi niya at bumaba ang mukha at hinalikan ako sa pisngi. Napapikit ako. His hands were slightly caressing my back. Humigpit ang hawak ko sa polo niya na nakabukas ang ilang botones. Babe, I won't ever let you slip away. Mahinang bulong niya at hinalikan ang gilid ng labi ko. Nangihinang napapikit ako. Lalo na nang kunin niya ang dalawang kamay ko at ilagay ang mga iyon sa leeg niya. Nang yumakap ako sa leeg niya, ay narinig ko siyang napamura at mabilis na siniil ako ng halik sa mga labi. Walang alinlangan tinugon ko iyon. I can feel the hunger in his kisses as he gently pressed me in the cold elevator wall. Kinagat ko ay babang labi nang maramdaman ko ang kamay niya na gumagapang nasa katawan ko. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas sa vicinity ng True International pagkatapos ng nangyari sa amin ni Kieran sa elevator. Hiyang-hiya ako na may magpuntang maintenance doon para tulungan kami lumabas. Ayon dito ay nasabihan naman daw management tungkol doon sa elevator. Idinahilan lang ni Kieran na kararating lang niya at wala siyang alam na out of service iyon. Sinamantala ko ang pakikipag-usap niya doon para makalayo at makauwi. Hindi na ako nakapagpaalam kay Tito Vince. At paano ko naman kayang gagawin iyon na ganitong itsura?
Lukot-lukot ang skirt ko na halatang may ginawang kaanumalyahan sa kung saan. Inis na ibinaba ko ang bag para tumuloy sa CR para makaligo. Mommy, you're early. Napalingon ako nang pumasok sa kwarto si Harvey. Na hindi ko na malayan ang mga yabag niyang palapit dahil masyadong preoccupied ang utak ko ng magaling niyang tatay. Kinukusot pa niya ang mga mata na halatang kagigising lang. Imbes na pumasok sa banyo ay nilapitan ko siya habang nililinga ang likuran niya. Where's Freya? Tanong ko sa kanya na agad din natigil nang humahangos na pumasok si Freya papasok sa kwarto. Parang nakahinga naman siya ng maluwag nang makita si Harvey na nasa tabi ko. Sorry po madam, kausap ko po kasi ang asawa ko at sinasabing sunugod sa ospital si Jiro. Hindi ko na malayang nagising na pala si Harvey. Hingin pa umanhin kaagad niya. Sunod-sunod na umiling ako. It's okay, Frey. Pakabantayan lang saglit at maliligo lang ako at pagkatapos ay pwede ka nang umuwi. I hope your son is okay. Sabi ko na ang tinutukoy ay ang 10 years old na anak nito na mayroong sakit sa puso. Okay naman na daw po. Nandoon naman ang asawa at biyanan ko sa ospital. Sagot naman ito. Tumango lang ako at tumuloy na sa banyo. He can't stop thinking about what just happened between me and Kieran. Kulang na lang ay sabunutan ko ang sarili dahil sa karupukan ko. Kung hindi ba naman dahil sa sikip ng latch ng elevator na iyon ay kahit papaano sana ay nalabanan ko pa ang mga panunokso niya. I hate you so much, Samaniego. Inis na ani ko bago tumapat sa shower. Pagkatapos kong maligo ay sinabihan ko na si Freya na umuwi. Mukhang ina-expect na niya iyon at napangiti ako na makitang meron ng nakahandang pagkain sa hapag. Initin mo na lang mamaya, madam. Alam ko namang hindi ka makakapagluto kapag gising si kulit. Nakangiting sabi niya. Natatawang naiiling ako. Mukhang kilalang-kilala niya ang anak ko. Salamat, Freya. You go ahead. Para mas marami kang time kay Jiro. Sabi ko na nginitian lang niya at kumuway pa kay Harvey bago umalis. Are you hungry? Tanong ko kay Harvey na agad na tinanguan naman niya. Pumunta ko sa kusina para kumuha ng banana cake na siyang paborito niya. Habang kumakain si Harvey ay tumunog ang phone ko sa isang tawag. It was Honey. Umikot ang mga mata ko bago sagutin ang tawag niya. She was giggling at mukhang may kalandian pa sa background na alam ko naman kung sino. Nanliit ang mga mata ko. Kamal, hello! Bati niya agad na mukhang lumayo pa sa kung sinong kasama. Lalayo pa as if hindi ko kilala kung sinong kasama niya. So, how are you, my newly engaged twin? Mukhang busy ka sa love life at nakalimutan mo na ang... Napatigil ako sa pagsasalita ng malakas na tumawa siya. Nanliit lalo ang mga mata ko. So she knew about Kieran coming here, ha? Sorry na kambal. Masyado kasing malihim yan si Kieran at hindi na banggit kay Troy na pupunta siya dyan. So wala akong ibang source ng whereabouts niya. Paliwanag nito. Napairap ako. So did you meet him? I know you did. Halatang natatawang dagdag niya pa. Lalong nanliit ang mga mata ko. Hindi ko alam kung paano niya nagagawang mga antsaw sa sitwasyon ko. Minsan talaga ay gusto kong sabunutan ng kakambal kong ito. Kung sinabihan siguro ako ng iba dyan na darating siya dito, edi sana ay maaga pa lang ay nakapag-file na ako ng matagal na vacation leave. Parinig ko na ikinatawa lang niya. Sorry na kasi kambal. So how's your meeting? Didn't he look even hotter now? Nakita ko pa kasi siya last week dahil dumalaw kay Troy. He changed his hairstyle, right? Ang hot niya lalo ngayon, hindi ba? Nanliit ang mga mata ko nang mahimigan ang pambubuyo sa pananalita niya. Seriously, Honeydew? Taas na ang kilay ko dahil sa mga sinasabi niya. Tawa siya ng tawa na halatang nag-e-enjoy sa ginagawa niya na pang-aasar sa akin. Paano pa kaya kapag nalaman niyang... nakakainis talaga. Maya-maya ay pinoon niya ang video dahil miss na daw niya si Harvey. Tuwang-tuwa naman ang anak ko dahil nakita niya ang mapang-asar niyang mommy, honey. Kinabukasan ay halos hindi ako lumabas sa opisina ko dahil maya't-maya ay nandoon sila Kieran sa research team na ang opisina ay katapat lang ng opisina ko. Madam, Mr. Samaniego wanted to see you. May appointment na daw po siya pero wala po kasi sa list kaya nagtanong ako. Should I let him come in? Tanong ng secretary kong si Chris Marie nang katutuntun lang ng 3:00 ng hapon. Kanina pa siya text sa akin na hindi ko pa rin alam kung paano niya nahagilap ang number ko. Bumuntong hininga ako at saka tumango.
Kung hindi ko siya harapin ay baka kung ano pa ang gawin niya sa labas. Let him come in. Sabi ko, tumango lang sa Chris at saka lumabas na. Umayos ako ng upo at napakagatlabi ng masilip ang may kaiklian kong skirt. Mahirap nang makita niya iyon at baka tamaan na naman ang kalandian ng lalaking iyon at baka dito pa makaisip gumawa ng milagro. Ilang sandali lang ay pumasok na siya. Muntik pa ako mapasinghap na makitang itsura niya. He was wearing a blue plaid flannel shirt, tack with dark blue denim jeans and a pair of chuka boots. Sanay ako makita siyang nakasuot at formal na formal kaya naninibago ako sa itsura niya ngayon. How come he didn't even age? That was almost 5 years for Patty's sake. You've got a nice and cozy workplace here. Kaya ba mukhang wala ka na balak bumalik? Salubong kaagad niya habang iginagala ang tingin sa buong opisina ko. Umismid ako at sinundan siya ng tingin. Imbis na umupo ay lumakad siya papunta sa likuran ko at tinignan ang mga paintings doon. Pasimpleng hinila ko skirt ko na medyo tumataas at saka umayos ng upo para maitago ang hita ko sa ilalim ng table. What brought you here? Formal, natanong ko at pinilit balewalain ang presensya niya. Naramdaman ko ang paglakad niya palapit sa table ko at saka huminto sa gilid. Napalunok ako at hindi na nag-angat ng tingin sa kanya. He looks so damn good with plain shirt. Ganyan kayang outfit niya kapag pumapasok siya sa YS. Paano naman kaya nakakapagtrabaho na maayos sa mga kasama niya kapag nakikita siya? Ipinilig ko ang ulo dahil sa naisip. This isn't the right time to think about that, Hannah. Let's eat dinner together. I don't wanna eat alone. Yaya niya. Kunutong tiningala ko siya. Why don't you ask your girlfriend out? Then, I heard she's also here in France. Sabi ko matapos isa ibang isang proposal na ginagawa. That's why I'm here. Sabi niya na ikinataas ng kilay ko. What? Ulit ko para mas maliwanagan. I'm asking you out already. Can't you see? Itinukod niya pa ang dalawang palad sa ibabaw ng table ko. Medyo na-expose tuloy sa harapan ko ang mabalahibo niyang dibdib. Agad na nag-iwas ako ng tingin at napakislot. You don't have time for your games, Kiran. Go back to your work. Marami pa akong tatapusin trabaho dito. Pagtataboy ko at tumayo para ilagay ang mga envelope na napirmahan ko na doon sa steel cabinet sa likod niya. Excuse me. Sabi ko nang mapadaan sa gilid niya. Hindi siya kumilos kaya iniangat ko ang tingin sa kanya at huling-huli ko ang mga mata niyang namimiyasta sa mga hita ko. Agad na hinawi ko siya at inilagay ang mga envelope at babalik na sana ako pero bigla niya akong hinarang. Nalaki ang mga mata ko nang itukod niya ang isang kamay sa ibabaw ng steel cabinet sa likuran ko. Kiran, I'm busy. Umalis ka na. Whose girlfriend are you talking about, huh? Do I have another girl? Except for you? Did we break up? No. So basically, you are still my girl. Sunod-sunod na sabi niya na nakapagpainit ng ulo ko. Really? We didn't break up? Well, fine. Let's break up now. Tuloy-tuloy na sabi ko habang titig na titig sa mga mata niyang bahagyang nalalaki dahil sa sinabi ko. What did you say? Tanong niya pa. Huminga ako ng malalim bago siya sinagot. I am breaking up with you, Kiran. Let's part ways and let's not see each other again. Matapang na sabi ko at hinawi ang braso niya na nakaharang at saka inuwanan siya mag-isa sa opisina ko. Naninikip ang dibdib ko habang mabilis na lumalakad palayo doon. Ni hindi ko na pinansin si Chris na tumayo at magtatanong sana sa akin. Ang gusto ko lang sa ngayon ay makalayo kahit papaano sa lugar kung nasaan siya. Hindi ako makapaniwalang sasabihin niya iyon all these years. If he was really considering me as his girlfriend, hindi ba sana ihinanap niya man lang ako at sunundan dito? But no, he was there with a woman who was known by everyone as his girlfriend. Kung wala silang relasyon ay sana sinabi niya iyon sa mga interviews niya. Umiling ako at naramdaman ko na lang ang mga luhang naglandas na pala sa mga pisngi ko. Mabilis na pinunasan ko iyon at agad na naghanap ng taxi na pwede kong masakyan pa uwi. Napahilot ako sa sentido at pagod na sinandal ang ulo sa bintana ng sakyan. Gusto kong matawa dahil sa harap-harapan niyang pagsinungaling sa akin. Alakas na loob niyang sabihin kami pa, samantalang hanggang dito ay kasama niya ang girlfriend niya. Ang galit na pansamantalang nawala sa batang puso ko ay tila unti-unting bumangon.
Kung inakala ni Kieran na mapaglalaruan niya ulit ako katulad noon ay nagkakamali siya. If you wanna play far with me, then I guess I have to play along. Hanggang sa magsawa siya. Hanggang sa maisip niyang wala na siyang mapapala sa akin, kundi iyon lang. No emotions involved. Just pure lust. Just like what he always wanted. I have filed a week of sick leave through email. Tito Vince called that day and asked if I was okay. I told him I just needed some time to rest. Walang pag-aalilangang pumayag naman siya, but I wasn't that irresponsible to just sit here and do nothing. Ipinasend ko kay Chris ang mga naiwan kong trabaho sa opisina at yun ang trinabaho ko sa buong panahon na nakabakasyon ako sa bahay. Kahit na madalas ang pangungulit ni Harvey dahil araw-araw niya akong nakikita, ay madali naman siyang sawayin kapag alam niyang busy ako sa trabaho. Mayat-maya nga lang siyang sumisilip sa screen ng laptop ko at yumayakap sa leeg ko. Napapangiti ako kapag ginagawa niya iyon. I don't think I can live without my son. Mula nang ipanganak ko siya, ay siya na halos ang naging sentro ng buhay ko. I can endure almost everything for him. Para sa kanya ay kaya kong kayanin ang lahat. Bukod sa pamilya ko, ay siya ang nagpapalakas ng loob ko para makasurvive sa mapanghusgang mundong ito. Who's Kieran, Mommy? Gulat na gulat at halos naging bayolente ang ginawa kong paglingon sa kanya nang tanungin niya iyon sa akin. Agad na tinanggal ko ang suot na reading glass at saka hinarap siya. What did you say, Harvey? I asked. I was probably delusional because of what's happening lately. Imposibleng mabanggit ni Harvey ang pangalan ng taong kahit kailan ay hindi ko gustong makilala niya at kahit nga ang malaman ang pangalan ay ayaw ko. He pouted his lips before answering. Napatitig ako sa kanya nang gawin niya iyon. That facial expression reminds me so much of his dad. Ganyan na ganyan si Kieran kapag sobrang curious sa isang bagay. Muntik na ako mapasapo sa noon nang makita iyong ginawa ni Harvey. You always say that name whenever you're trying to make me sleep. Sagot nito. Muntik na akong mabuwal sa pagkakaupo. How irresponsible of you, Hannah. Gusto ko na lang sabunutan ang sarili ko dahil sa katangahan ko. Paano hindi ko naisip na posibleng marinig niya iyon at matandaan? Sa edad pa naman ni Harvey ay halos ginagaya niya ang lahat ng naririnig at nakikita niya. He has a brilliant memory too. Bakit ba hindi ko naisip ang mga iyon? Sobrang irresponsible lang, Hannah. Agad na umayos ako at umupo ng diretso para maayos na mapaliwanagan siya. He was a villain in one of my favorite books, baby. He's one of the bad guys in the book. You should completely forget about him, okay? Paliwanag ko. Mabuti na lang ay mabilis ako nakapag-isip ng dahilan. Tumango naman siya at agad na pinagdasal ko na sana'y makalimutan niya kaagad iyon. Nang bumalik na siya sa playroom, ay inis na nasa bunutan ko na ang sarili. Hindi ako makapaniwalang ako pa mismo ang nagpakilala sa kanya ng pangalan ng tatay niya. Just how silly you could get, Hannah. How silly. Sabado ng umaga ay kinatok ako sa kwarto ni Freya. Kinukusot ko pa mga mata ko at sinulyapan si Harvey na tulog pa sa tabi ko. Naghihikab na tumayo ko at pinagbuksan siya ng pinto. Good morning, Freya. Why? May problema ba? Tanong ko dahil hindi naman siya usually nang gigising lalo na kapag alam niya na tulog pa si Harvey. Sorry madam, nagising kita. Meron ka kasing bisita sa labas. Sabi niya na agad na ikinakunot ng noo ko. Hindi ko agad pinapasok dahil kabilin-bilin ninyong huwag magpapapasok bukod sa inyong dalawa ni Ma'am Honey. Dagdag niya pa. Tumango-tango ako. Sige Freya, ako na bahala. Sabi ko at ngumiti. Matangkad na lalaki po at sobrang gwapo. Habol niya pa. Nalaglagan pang ako at agad na binundol ng kaba ang dibdib. Pero agad na iwinaksa ko yun sa isip. Parehong matangkad ang Kuya Von at Kuya Klasko at mga gwapo rin naman. Hindi lang ang lalaking iyon ang posibleng tinutukoy ni Freya. I hope you didn't say anything, lalo nang tungkol kay Harvey. Paalala ko na agad naman niyang tinanguan. Bago ko siya kuhanin bilang yaya ni Harvey, ay napag-usapan na namin iyon na walang makalalabas na impormasyon tungkol sa akin at lalong-lalo na sa anak ko. Don't worry madam, wala po akong sinabi.
Sagot niya. Nakahinga ako ng maluwag at nginitian siya bago nagbilin. Dito ko muna sa kwarto, Freya. Samahan mo si Harvey. And kahit anong mangyari, huwag kayong lalabas, okay? Lock the door too. Bilin ko na agad na sinunod naman niya. I didn't bother to change clothes. Isang oversized shirt na above the knee lang ang suot ko at maikling short sa ilalim. Pagbaba ko ay agad na nabungaran ko si Kieran na prenteng nakasandal sa tabi ng itim na kotse na siguradong pinagamit sa kanya ng kumpanya. Umayos siya ng tayo nang makita ko. Hindi nakaligtas sa akin ang paghagod niya ng tingin sa kabuuan ko. Napaismid ako at nilapitan siya. What brought you here? Hindi ba malinaw yung sinabi kong huwag na tayo magkita? Diretsyang sabi ko nang makalapit sa kanya. Titig na titig siya sa akin at muntik pa ako mapaatras nang damhin niya ang noo ko. Ano ba? Angal ko tinawi ang kamay niya. Tumaas ang kilay niya. I thought you're sick. I guess you just used your leave to run away again. Nagahamon at mukhang iritado na sabi niya. Napalunok ako at hindi nakapagsalita. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ng paratang niya na hindi naman actually paratang dahil yun naman talagang totoo. I wanted to stay away from him kaya ako nagubos na 1 linggong leave para lang kahit paano ay makahinga ng maayos at maiwasang makita siya. Aren't you tired of running away, Hannah? Are you enjoying the chase? Sabi niya at sinaklit ang bewang ko para mapalapit sa kanya. Halos mapapikit ako nang mahawakan ang braso niya. Mabilis na kinalma ko ang sarili. Wala mangyayari kung itataboy ko siya na itataboy dahil mukhang mas lalo lang siyang nagpupumilit na makalapit sa akin. Matapang na tinangala ko siya at sinalubong ang iritado niyang mga mata. What do you want? You want to have sex? Matapang na tanong ko. Lalo nagsalubong ang mga kilay niya at bumuka ang bibig pero wala naman lumabas doon. What? Are you... Then, let's do it now. Ano? Where's your car? Do you wanna do it there? Tuloy-tuloy na sabi ko at nilingapan sa sakyan niya. Narinig ko siyang tumawa nang mapakla bago hinawakan ang bato ko para sa ilin ng mainit na halik. Agad na ikinawid ko ang mga braso sa leg niya at tinugo ng mga halik niya. Pareho kaming humihingal ng tumigil. I saw him bit his lower lip bago tiningnan ang likuran ko. Let's get inside. People will see. We already did it in the elevator, Kieran. Nahihiya ka pa nalagay na yan? I spot. He arched his brow and smirked. Still looking at me at nakataas ang kilay na sinalubong ko ang tingin niya. Did I really ask him that? And? Tanong ko habang matapang na sinasalubong ang mga tingin niya. What? Ganting tanong niya. Amusements were in his eyes while looking at me. Your answer to that? Sabi ko't napalunok. I need to distract him para hindi siya magpumilit na pumasok sa loob. Narinig ko ang halakak niya at saka umiling na tila aliw na aliw sa akin. Are you serious? Hindi makapaniwalang tanong niya na ang mga mata ay halatang natatawa. Umirap ako. Huwag na lang kung ayaw mo. Sabi ko't sinubukang itulak ang dibdib niya pero humalakak siya at hindi ako hiniyaang makawala. He wrapped his arms around me and hugged me tight. You really know how to drive me crazy, huh? Bulong niya at malambing na hinalikan ang sentido ko. Napapikit ako sa kiliting hatid ng ginawa niya. Let's get inside. I really want to show you how much I missed you. Bulong niya sa tanga ko at magaang hinalikan ng gilid ng mga labi ko. We can't. Sabi ko habang umiiling. Kumunot naman ang noon niya at nagtatanong na tiningnan ako. Why? Tanong niya. May tao sa loob. May kasambahay. Pagsasinungaling ko. Kumunot lalo ang noon ni Kieran. I thought you're living alone. Do you need a housemaid? Usisapan niya. Agad na umiling ako. Si Tito Vincent nagpumilit na naipadala dito. Halos batukan ko ang sarili dahil sa pautal-utal na pagsasalita. Mabuti na lang at mukhang nakumbinsi si Kieran dahil tumango siya at hinawakan ang kamay ko. Let's go to my hotel room, then. Yaya niya. Walang nagawang tumungo na ako at sinabi magbibihis lang ako. Tumungo naman siya kaya agad na pumasok na ako sa loob. Mabilis na sinabihan ko sa Freya na kailangan kong umalis. I also told her na baka gabihin na ako sa pag-uwi para hindi siya makapangako kay Harvey dahil paniguradong magta-tantrums na naman iyon kapag natagalan ako ng sobra. Mabilis na naligo lang ako at nagbihis pagkatapos ay binilinan pa sa Freya. Lock the doors, Freya.
I'll call you kapag pauwi na ako. Bilin ko't mabilis na lumabas na habang hindi pa nagigising si Harvey. Let's go. Yaya ko kay Kieran. Ngumiti siya, tumalik muna sa pisngi ko bago ko pinagbuksan ang pinto ng kotse. Umikot ang mga mata ko nang pigilan niya pa ako sa pagsakay at humalik pa ulit sa kabilang pisngi. Did you tell her you're gonna spend the night outside? Tanong niya na paniguradong ang tinutukoy ay si Freya. Nanliit ang mga mata ko. Wala sa usapan na hanggang gabi ako sa'yo. Sabi ko't marahang tinapik ang pisngi niya. Sumimangot siya at pinulupot ang mga braso sa bewang ko. Umikot ang mga mata ko. Please? Ungot niya habang malambing na niyayakap ako. Sleep with me tonight, Hana. Bulong niya sa tenga ko. Agad na gumapang ang kilabot sa buong mukha ko dahil sa ginawa niya. Hinalik-halikan niya ang gilid ng tenga ko hanggang hindi ako sumasagot. Tom, this guy really knows how to seduce a fragile woman like me. Bumuntong hininga ko bago sumagot. I'll think about it. Sagot ko kahit never ko pang ginawa iyon. I can't. Hindi pwede dahil sigurado magwawala si Harvey kapag hindi ako umuwi. I'll make you want to sleep with me. Then, hamon niya tinalikan pa ako ng mariin sa labi. Nang tugunin ko ang halik niya ay tumagal pa kami doon at halos mahubaran na niya ako bago pa ako tuluyang hinayaang makapasok sa sasakyan. Kasasara pa lang niya ng pinto ng hotel room kung saan siya tumuloy ay itinulak na niya agad ako sa likod noon at agad na hinalikan habang ang mga kamay ay abala sa pagtanggal ng mga suot ko. Nagpatuloy ang ganoong setup namin ni Kieran. Hindi na rin ako nag-absent sa trabaho. Pinili kong wag nang iwasan siya dahil kapag ginawa ko iyon ay lalo lang magiging komplikado. Baka lalo lang siyang makurious at malaman pa ang sikreto ko. Madalas ay papunta-punta siya sa opisina ko at hindi ko alam kung ano ang idinadahilan niya sa mga pinsan ko. O kaya naman ay hindi siguro niya ipinapaalam na sa akin siya nakikipagkita tuwing nawawala siya. Hindi ko na rin nakita sa Christy matapos ang unang beses na nakita ko siya sa labas ng True International. Kung saan at paano sila nagkikita ni Kieran ay wala akong idea o mas tamang sabihin wala na akong pakialam. Kasalanan na niyang lumalandi ang boyfriend niya nang hindi niya nalalaman. Bahala sila. Mabilis na lumipas sa mga araw. Hindi ko na malayang matatapos na isang buwan na palugit na ibinigay ni Tito Vince sa akin para mag-decide kung mananatili ako dito o babalik na ng tuluyan sa YS. Isang linggo bago matapos ang training ng mga pinsan ko sa True International ay nakarinig ako ng usap-usapan sa opisina. Alanganin pa si Chris na sabihin sa akin iyon nang ipatawag ko siya at tanungin. Parang ilang linggo ko na kasing naririnig na may pinag-uusapan silang isang model na mayroong itinatagong anak. Pero kahit kailan ay hindi ako nagkaroon ng interes na alamin kung sinong pinag-chichismisan nila. Ay, hindi po namin sigurado kung totoo pero alanganing sabi niya at kinagat ang ibabang labi. Still hesitant to tell me what's going on. Sino ba yun? Isa ba sa mga models natin? Usisa ako. Marami kasi kaming models pero karamihan naman kasi sa kanila ay native dito. So wala talaga akong pakialam sa mga chismis. At kung magkaganoon man ay ang legal team ang bahalang umayos ng mga problema nila. Hindi po, madam. Tumaas ang kilay ko, tinihintayin sasabihin niya. Sino? Ulit ko. Bumuntong hininga siya bago ako sinagot. Si Miss Hanichu po. Alang ang sagot niya. Halos mapatayo ako sa gulat. Nanlalaki ang mga mata ko at ilang sandali pa akong natigilan bago nanginginig ang mga kamay na nagpipindot sa computer para alamin kung totoo nga iyon. Wala namang articles. Baka nagkamali lang kayo. Sabi ko sa kanya habang patuloy pa rin sa pagsusearch. Imposibleng hindi iyon mapapasama sa mga entertainment news kung totoo nga. So sobrang dami na nakakakilala kay Honey ay imposibleng magpahuli ang mga paparazzi sa balitang iyon. It was a big scoop kaya imposibleng mapalampas nila kung totoo man. Para makasigurado ay pumunta ako sa IG at tinignan ang profile ni Honey. Kumunot ang noo ko nang hindi ko mahanap ang profile niya. Nabasa daw po ng mga nasa research team pero saglit lang daw po at nawala na yung article. Bali-balita po na pinatake down ng daddy niyo lahat ng articles.
Rinig ko pang sabi niya. Hindi makapaniwalang umiling ako.